Sa kahabaan ng lumang highway sa labas ng bayan ng San Mateo, may isang bahagi ng kalsada na iniiwasan ng mga driver tuwing madaling araw. Hindi ito dahil sa siraang daan, hindi rin dahil sa madalasang aksidente kahit madilim ang paligid. Iniiwasan nila ito dahil may isang babaeng nakaputi na minsan nang makikita sa dulo ng kalsada, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ng tao. Ayon sa mga kwento, hindi siya basta sumusulpot sa harap ng sasakyan na parang karaniwang multo sa lumang alamat. Mas kakaiba siya roon. Kapag dumaan ka raw sa bahaging iyon bago sumikat ang araw, maaari kang tumingin sa windshield at makitang walang tao sa unahan. Malinis ang daan, walang nakaharang, walang anino. Ngunit sa sandaling mapatingin ka sa rear view mirror, doon mo siya makikita. Nakatayo sa gitna ng kalsada sa likod ng sasakyan mo. Nakaputi, mahaba ang buhok at nakatitig ng diretso sa salamin na para bang hindi siya naiwan sa likod, kundi sadyang hinihintay kang tumingin upang mapansin mo siya. Noong una, inakala ni Daniel na gawa-gawa lamang iyon ng mga driver na puyat, laspag at sanay magkwento ng kababalaghan habang nasa terminal. Ngunit isang madaling araw sabang pauwi siya sakay ng lumang van ng kanyang tiyuhin. Napadaan siya sa bahagi ng highway na madalas iwasan ng mga matatandang driver. Tahimik ang kalsada, mahina ang ambon at tanging ugong lamang ng makina ang maririnig sa loob ng sasakyan. Nang mapansin niyang parang sobrang bakante ng daan sa unahan, napatingin siya sa windshield, ngunit wala siyang nakita kahit anong kakaiba. Subalit sa isang maliit na paglingon sa rearview mirror, nanlamig ang buo niyang katawan. Doon, sa likod mismo ng van, may isang babaeng nakaputi na tila hindi naglalakad, kundi dumudulas sa gitna ng basang kalsada. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, habang patuloy na tumatakbo ang sasakyan palayo, hindi siya lumiliit sa salamin. Palapit siya ng palapit. Si Daniel ay 27 taong gulang, tahimik, maingat magmaneho at madalas sumama sa kanyang tiyuhin na naghahatid ng paninda sa iba't ibang bayan bago magbukang liwayway. Sanay na siya sa puyat, sanay na siya sa mahabang kalsada at sanay na rin siya sa mga kwento ng mga driver tungkol sa multo, aksidente at mga nilalang na nagpapakita sa madidilim na bahagi ng highway. Ngunit para kay Daniel, karamihan sa mga iyon ay epekto lamang ng pagod, kulang sa tulog at imahinasyon ng taong mag-isang bumibiyahe sa gitna ng dilim. May isang bahagi lamang ng highway sa labas ng San Mateo ang madalas niyang mapansin. Mahaba ito, tuwid at halos walang kabahayan sa magkabilang gilid. Sa umaga, ordinaryo lamang itong daan na dinadaanan ng truck, jeep, van at motorsiklo. Ngunit pagsapit ng madaling araw, nag-iiba ang pakiramdam doon. Parang mas malamig ang hangin, parang mas mabagal ang takbo ng oras, at parang kahit bukas ang ilaw ng sasakyan, may bahagi pa rin ng kalsada na ayaw tuluyang lumiwanag. Matagal nang may usap-usapan tungkol sa babaeng nakaputi sa dulo ng highway. May ilang driver ang nagsabing nakita nila siyang nakatayo sa gilid ng daan. May ilan namang nagsabing bigla siyang sumusulpot sa likod ng sasakyan. Ngunit ang pinakaulit-ulit na babala ay iisa. Huwag daw masyadong tumingin sa rearview mirror kapag nadaan sa bahaging iyon. Dahil ang babae raw sa highway ay hindi palaging nagpapakita sa harap. Minsan, nasa likod siya at minsan, sa salamin lamang siya makikita. Noong gabing iyon, pauwi na sina Daniel matapos maghatid ng paninda sa kalapit bayan. Mahina ang ulan, halos walang kasalubong na sasakyan at ang kalsada ay basa, itim at kumikislap sa ilaw ng van. Habang tahimik na nakaupo si Daniel sa driver's seat, napansin niyang biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Hindi galing sa aircon, hindi rin galing sa bukas na bintana. Parang may lamig na pumasok mula sa likod. Napatingin siya sa windshield. Walang tao sa unahan. Walang anino sa kalsada. Ngunit nang bahagya siyang sumulyap sa rearview mirror,
May nakita siyang puting anyo sa malayong likuran, nakatayo sa gitna ng highway. Hindi gumagalaw at tila naghihintay na mapansin niya ito bago magsimulang sumunod. Matagal nang may kwento tungkol sa babaeng nakaputi sa highway ng San Mateo. Hindi ito bagong alamat. Hindi rin ito kwentong ginawa lamang ng mga driver para takutin ang mga bagitong bumibiyahe sa madaling araw. Ayon sa matatandang nakatira malapit sa dating tulay, may isang dalagang namatay roon maraming taon na ang nakalipas. Hindi raw siya taga San Mateo. Dumaan lamang siya sa highway isang gabing malakas ang ulan. Sakay ng sasakyang pauwi mula sa kalapit bayan. Walang malinaw na nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. May nagsabing naaksidente ang sasakyan. May nagsabing bumaba siya sa gitna ng daan. Matapos may makitang tao sa harap. At may nagsabing hindi siya ang unang nakita sa kalsada noong gabing iyon. Ang tanging sigurado lamang, natagpuan ang katawan niya sa gilid ng highway. Malapit sa poste ng ilaw na hanggang ngayon ay hindi na muling umandar ng maayos. Nakaputi raw siya ng gabing iyon. Mahaba ang buhok at nakaharap ang katawan sa direksyon ng daang dapat sana ay pauwi niya. Mula noon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahaging iyon ng highway. May mga driver na biglang nakakaramdam ng lamig sa loob ng sasakyan kahit sarado ang lahat ng bintana. May mga pasaherong nagsasabing parang may nakaupo sa likod kahit bakante ang upuan. At may ilang nakakita ng puting anyo sa rear view mirror. Nakatayo sa gitna ng kalsada kahit wala namang tao sa windshield. Doon nagsimula ang pinakaimportanteng babala ng matatanda. Kapag nadaan ka sa highway bago mag-umaga, huwag kang matagal na tititig sa salamin. Dahil may mga multong hindi humaharang sa unahan. May mga kaluluwang hindi naghihintay na masagasaan muli. Sa halip, sumusunod sila mula sa likod, naghahanap ng driver na lilingon, makakapansin at makakakita sa kanila. Sinasabi rin ng ibang driver na hindi raw aksidente ang habol ng White Lady. Hindi niya basta pinapahinto ang sasakyan. Hindi niya basta tinatakot ang dumadaan. Mas tila hinahanap niya kung sino ang makakaalala sa kanya. Kung sino ang titingin sa salamin ng sapat ang tagal. At kung sino ang unang matatakot hanggang mawala ng kontrol sa manibela. Kaya nang makita ni Daniel ang puting anyo sa rearview mirror ng van, naintindihan niyang hindi siya basta nakakita ng multo. Nakapasok na siya sa bahagi ng highway kung saan ang nakaraan ay hindi nakabaon sa lupa. Nakasunod ito sa likod, tahimik, nakaputi, at naghihintay na muli siyang tumingin. Habang patuloy na tumatakbo ang van sa basang highway, pilit na hindi tumitingin si Daniel sa rearview mirror. Nakatuon ang mga mata niya sa windshield, sa puting guhit ng kalsada, sa ilaw ng van na humahati sa ambon. Ngunit kahit anong pilit niyang tumingin sa unahan, ramdam niya ang bigat ng likuran. Parang may nakatitig mula sa dulo ng sasakyan. Parang may malamig na hiningang gumagapang sa batok niya. At habang mas lumalalim ang madaling araw, mas bumibigat ang pakiramdam na hindi na sila nag-iisa sa loob ng van. Sa windshield, walang tao sa daan. Walang babaeng nakaputi, walang anino. Ngunit sa bawat bahagyang sulyap ng mata niya sa salamin, nakikita niya ang puting anyo sa likod. Una, malayo pa ito. Nakatayo lamang sa gitna ng highway. Pagkatapos ng ilang segundo, mas malapit na. Hindi ito naglalakad. Hindi ito tumatakbo. Ngunit bawat tingin ni Daniel sa rearview mirror, nababawasan ang distansya nito sa van. Mas malinaw na ang damit nitong basa ng ulan. Mas malinaw ang mahabang buhok na nakatakip sa mukha. At mas malinaw ang dalawang kamay nitong nakalaylay, maputla, mahaba at tila hinihila ng bigat ng gabing. Hindi matapos-tapos. Napansin ni Daniel ang pinaka nakakatakot. Kahit mas mabilis niyang pinatatakbo ang van, hindi naiiwan ang babae. Sa unahan, bakante ang highway. Ngunit sa salamin, nasa likod na siya ng bumper. Doon nagsimulang manginig ang kamay ni Daniel sa manibela. Biglang lumamig ang loob ng sasakyan. Ang bintana sa likuran ay naghamog mula sa loob kahit walang humihinga roon. At sa pagitan ng ambon at ingay ng makina, may mahinang kaluskos sa pinakahuling upuan.
Hindi siya agad lumingon. Hindi siya naglakas loob. Ngunit nang tumingin siya muli sa rear view mirror, wala na ang babae sa highway. Nawala siya sa kalsada. Nawala sa likod ng van. At sa ilang segundo, inakala ni Daniel na tapos na. Hanggang sa napansin niyang may puting tela sa pinakalikod na upuan. Bahagya itong gumagalaw. Parang may taong nakaupo roon, nakayuko, basang-basa, at tahimik na nakaharap sa salamin. Sa rearview mirror lamang niya ito nakikita. Kapag sumulyap siya sa mismong likod, bakante ang upuan. Ngunit sa salamin, naroon ang babae. Nasa loob na ng van at unti-unti nitong itinataas ang mukha para ipakita kay Daniel kung bakit walang driver na dapat tumingin ng matagal sa rear view mirror. Nang makita ni Daniel sa rear view mirror na nasa loob na ng van ang babaeng nakaputi, halos mawala ang lakas ng kanyang mga kamay sa manibela. Sa mismong likod, bakante ang upuan. Walang tao, walang basang damit, walang mahabang buhok na nakayuko. Ngunit sa salamin, naroon siya. Tahimik, nakaupo sa pinakahuling bahagi ng van at dahan-dahang itinataas ang mukha na matagal nang nakatago sa basang buhok. Pilit na itinuwid ni Daniel ang tingin sa windshield. Ayaw na niyang sumulyap muli sa salamin. Ngunit habang mas pinipigilan niya ang sarili, mas lumalakas ang lamig sa loob ng sasakyan. Nagsimulang manginig ang manibela. Naghamog ang lahat ng bintana mula sa loob. At sa likuran, may tunog ng basang paa na dahan-dahang umaapak sa sahig ng van. Isa, dalawa, tatlo, papalapit sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na tumatayo na ang babae sa likod. Sa rear view mirror, nakita niyang umuusad ito sa pagitan ng mga upuan. Nakayuko pa rin, habang ang puting damit ay kumakaladkad sa sahig na parang hinila mula sa baha. Biglang kumurap ang ilaw ng van sa bawat patay-sindi ng dashboard. Mas lumalapit ang babae sa salamin, nasa pinakalikod, nasa gitna, nasa likod ng upuan ng kanyang tiyuhin. Hanggang sa isang iglap, nakita ni Daniel na nakatayo na ito sa likod mismo ng kanyang upuan. Doon na siya napasulyap sa windshield upang hanapin ang daan. Ngunit mali ang nakita niya. Sa unahan ng van, wala nang tuwid na highway. Nasa harap nila ang lumang poste ng ilaw na matagal nang sira. Ang parehong poste sa kwento ng mga matatanda. Parang buong kalsada ay ibinalik sila sa lugar kung saan natagpuan ang babaeng nakaputi. Bago pa makapagpreno si Daniel, may malamig na kamay na dumikit sa balikat niya. Hindi mula sa likod, mula sa salamin. Parang ang kamay ng babae ay lumabas mula sa rear view mirror at humawak mismo sa kanya. Sa sobrang gulat, napakabig siya sa manibela. Umikot ang van sa basang kalsada. Humiyaw ang gulong at sa gitna ng ambon, saglit niyang nakita sa windshield ang babae sa unahan. Hindi na sa salamin. Nakatayo na siya sa gitna ng highway. Nakaputi, nakayuko, at nang tuluyang umilaw ang headlight sa mukha niya, nakita ni Daniel ang mga matang walang buhay. Ngunit puno ng galit na parang paulit-ulit na namamatay sa parehong lugar. Huminto ang van ilang pulgada bago siya tamaan. Ngunit nang tumingin si Daniel sa rear view mirror, hindi na babae ang nasa likod ng sasakyan. Sarili niya ang nakita niya roon. Nakaupo sa pinakahuling upuan, maputla, basa, at nakatitig sa kanya na parang siya na ang susunod na maiiwan sa highway. Nang huminto ang van ilang pulgada bago tamaan ang babaeng nakaputi, ilang segundo munang hindi nakagalaw si Daniel. Basang-basa ang windshield sa ambon, nanginginig ang makina, at sa loob ng sasakyan, sobrang lamig ng hangin na parang may bukas na pinto, papunta sa ibang panahon. Nang muling tumingin si Daniel sa harap, wala na ang babae sa gitna ng highway. Walang bakas ng paa sa basang kalsada, walang puting damit, walang anino sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa rear view mirror, naroon pa rin ang mas nakakatakot na bagay. Nasa pinakahuling upuan ang sarili niyang anino. Maputla, basang-basa,
at nakatitig sa kanya na parang naghihintay na bumitaw siya sa manibela. Sinubukan niyang ipikit ang mata. Sinubukan niyang huwag tumingin. Ngunit kahit nakaharap siya sa windshield, ramdam niya ang sariling anyo sa salamin na unti-unting gumagalaw sa likod. Pagkatapos ay biglang nawala ang lamig. Bumalik ang tunog ng ulan. Umayos ang ilaw ng dashboard. At ang highway sa unahan ay muling naging tuwid, mahaba at bakante. Nang makauwi si Daniel, hindi niya agad na ipaliwanag sa pamilya ang nangyari. Ang tanging napansin nila ay ang basa niyang damit, ang panginginig ng kamay niya, at ang maitim na marka sa balikat kung saan naramdaman niya ang malamig na hawak mula sa salamin. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ni Daniel ang highway ng San Mateo, ngunit hindi niya naiwasan ang rear view mirror kahit hindi siya nagmamaneho. Kahit nasa ibang sasakyan siya, kahit nasa loob lamang siya ng bahay at napapadaan sa harap ng salamin, may mga sandaling nakakakita siya ng puting anyo sa likuran niya. Minsan malayo, minsan nasa dulo ng pasilyo, at minsan parang nasa likod mismo ng balikat niya. Mas lalo siyang natakot ng isang madaling araw. Paggising niya, nakita niyang may hamog sa salamin ng kanyang kwarto. May marka ng kamay sa ibabaw nito. Mahaba ang daliri, maputla ang bakas, at sa ilalim ng hamog, may nakasulat na guhit na tila hinila ng kuko. Hindi malinaw ang salita, ngunit sapat na upang maunawaan ni Daniel ang ibig sabihin. Hindi natapos ang white lady sa highway. Dahil nang tumingin siya sa rear view mirror ng gabing iyon, hindi lang niya siya nakita, napansin din siya nito. Mula ng gabing makita ni Daniel ang white lady sa rear view mirror, hindi na niya muling nagawang tumingin sa salamin nang hindi nanlalamig ang katawan. Dati, ang rear view mirror para sa kanya ay simpleng gamit lamang ng driver, pangtingin sa likod, pang-iwas aksidente, pangsigurong walang sasakyang sumusunod. Ngunit ngayon, para kay Daniel, isa na itong maliit na bintana papunta sa bagay na hindi dapat nakikita ng buhay. Sa highway ng San Mateo, patuloy pa ring may mga driver na nakakaranas ng kakaiba tuwing madaling araw. May van na biglang namamatay ang radyo sa parehong bahagi ng daan. May motorsiklong lumalamig ang side mirror kahit mainit ang makina. At may mga pasaherong nagsasabing may babaeng nakaputi sa likod ng sasakyan. Ngunit nawawala tuwing lilingon sila ng diretsyo. Palagi siyang nasa salamin, palaging nasa likod, palaging naghihintay na mapansin. Si Daniel naman, kahit hindi na dumadaan sa highway na iyon, dala-dala pa rin ang takot pa uwi. Tuwing madaling araw, nagigising siya sa pakiramdam na may nakatayo sa likod ng pinto. Kapag dadaan siya sa salamin ng banyo, iniiwasan niyang tumingin sa sariling refleksyon. At kapag may sasakyan siyang masasakyan, hindi siya umuupo sa harap dahil ayaw na niyang makita ang kahit anong rear view mirror sa harap niya. Ngunit hindi sapat ang pag-iwas. Isang gabi, habang tahimik ang kanilang bahay, narinig ni Daniel ang mahinang patak ng tubig sa sahig ng kwarto. Walang ulan, walang bukas na bintana, ngunit sa ilalim ng kanyang kama, may unti-unting lumalawak na basang marka. Parang may damit na matagal nang nakababad sa ulan. Pagtingin niya sa salamin ng kabinet, nakita niya ang madilim na bahagi ng kwarto sa likod niya. Walang tao nang tumingin siya ng diretsyo, ngunit sa salamin, may babaeng nakaputi na nakatayo sa dulo ng kama. Nakayuko, mahaba ang buhok at bahagyang nakataas ang isang kamay na parang muli siyang inaabot mula sa refleksyon. Mula noon, naintindihan ni Daniel ang tunay na sumpa ng babaeng nasa highway. Hindi kanya hahabulin sa harap, hindi kanya tatawagin sa pangalan, hindi kanya kailangang hawakan ng matagal. Kailangan ka lamang niyang mapatingin dahil kapag nakita mo siya sa salamin, nakikita ka rin niya pabalik. At kahit saan ka pa magpunta, kahit anong salamin ang iwasan mo, may mga gabing mararamdaman mong may nakatayo sa likod mo. Hindi sa mundo mo, kundi sa refleksyon.
Tahimik na naghihintay na muli kang tumingin.